Yung oras natin dito ngayon mag alas 9 na ng gabi. Pero yun, napakaliwanag. Bumili pala kami mga kabayan sa online lang, no? Si Kana lang po ito nagamit. Ito pala yung dating gamit ng misis ko. Ito po. Sira na sa mga kabayan kasi pag itulak mo, ito, umiikot-ikot na siya. Yan, oh. So yung anak ko mga kabayan, naka-adjust na siya. Natututo na siya magsalita ng mga Greenlandic word. Ready ka na? Okay. Lapit na. Okay. Score. Yung mga daan dito mga kabayan, no? Paahon talaga, no? Ito po, washing to. Gumagana pa naman ito. Parang bahay ng mga home for the agent ito mga kabayan kasi parang kaya niya na umakyat. Let's go! Hello po mga kabayan. So magandang gabi sa inyo. Gabi na pala dito mga kabayan. Yung oras natin ay mag alas 9 na ng gabi. Ayan. Ngayon i-enjoy namin itong midnight sun mga kabayan. Kasama yung asawa ko at saka yung dalawa kong anak. Ito na. Ayan. Ito po yung daanan dito sa amin mga kabayan. No, actually napakahaba ito. Medyo mahirap nga dito mga kabayan pag umakyat ka tapos may dala. Lalo na ito yung anak ko. Pag karga-karga ni misis, medyo nahirapan siya umakyat. Dahil napakahaba naman nito hanggang dun sa dulo. Tapos ayan pa yung kwarto namin sa dulo pa kami. Wala kasi ditong access. Kaya dito lang kami dumadaan mismo. Ayan po. Pag nag-snow dito mga kabayan, medyo mahirap dito umakyat kasi tambak yung snow dito. Kailangan mo munang tanggalin mga kabayan yung snow para yung pagdaan mo ay hindi mahirap. Ayan po yung anak ko, inaayos niya pa yung kanyang bike. Bumili pala kami mga kabayan sa online lang, no? Si Kana lang po ito nagamit. Ito yung tawag na stroller man, no? Kasi yung stroller na gamit ng asawa ko mga kabayan, sira na siya. Kung saan saan na sa pumupunta. Naghahanap kami sa online mga kabayan. Ang presyo pala nito sa online mga kabayan nasa 8,000 or 9,000 Danish kroner or nasa 80,000 or 70,000. Napakamahal pa mga kabayan, 70,000 pesos. So ngayon bumili kami sa online, nakita namin ito na bid siya 1,000. So binili na namin 1,000 Danish kroner or nasa 8,000 pesos na lang sa mga kabayan, no? Mula sa 80,000. Ito yung dati mga kabayan, no? Dahil nung bago pa kami dito, wala kaming pera no mga kabayan, hindi kami makabili ng medyo maayos. Ito mga kabayan, okay pa naman ito. Ang problema nito ay medyo kuha na yung gulong kung saan saan sa pumupunta. Ayun po, lumiliko-liko siya at medyo makunat siya pag itulak mo kabayan at maliit. So ngayon, balang extra na lang namin ito, pero ito na talaga yung gagamitin. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, tara. Sa Greenland mga kabayan, kailangan mo dito ng walker or ano yun man? Walk stroller na ganito. Kasi naka-design ito mga kabayan, pang winter ito, pwede mo siya maitulak sa mga snow. Kasi yung binili namin mga kabayan, hindi pwede yun. Masira yun sa mga kabayan pag yun nung dali namin dahil napakakapal po ng snow dito kapag winter. Tapos yung mga bata mga kabayan, itong anak ko, hindi naman pwede mo palakarin ito. Kahit ganito mga kabayan kasi yung mga area dito paahon, mabilis silang mapagod. Lalo na yung suot ng anak ko mga kabayan, napakarami, napakakapal. Kahit summer ganito, sumusuot kami ng makapal, may sapatos pa sila, kaya medyo mahirapan maglakad yung bata. Tapos pagkargahin naman ng misis ko mga kabayan itong anak ko, maglalakad siya ng mga 10 minutes papunta sa trabaho niya, nangangawit siya pag kinakarga niya itong anak namin. Siyempre yung karga pa ng misis ko, yung mga jacket niya, ang suot niya, ang bigat pa yan. Tapos ito yung anak ko, mas doble ang bigat nito dahil sa suot niya. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, yung mga bata dito, madalas mayroon talaga sila nito. Kaso nung tumingin kami sa online, napakamahal pala nito. Umabot siya ng 9,000 Danish kroner, mayroong 8,000, medyo mura-mura, may 10,000 pa nga. Pero ito mga kabayan, nasa 9,000 Danish kroner, pero online mo siyang bilhin. So may shipping pa yon. So mabuti mga kabayan, may nag-post na binibinta niya ito. So nabid namin kasi may bid niya kasi mga kabayan. Kung ikaw yung pinakapataas, 1,000 yung huli na nagbid kami. So 1,000 Danish kroner lang to or nasa 8,000 pesos. So napakalaki yung na-save namin, no? Yan, so komportable na yung anak namin. Malaki yung gulong kasi mga kabayan, talagang pwede ito makaahon sa mga snow pag ganito. Pero yung binili namin nung una, hindi pwede yun. Pang summer lang kasi yun. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, pag gusto mo makasave dito, pwede mo naman pagtagaan yung mga sikanan lang. Basta magagamit pa mga kabayan. Gaya nito mga kabayan, matagal-tagal pa itong magamit namin. Siguro malaki na yung anak namin, hindi pa ito masisira.
bago pa kasi kami dito dumating mga kabayan, wala pa kaming pera noon, halos ilan na lang yung natira naming pera, kaya napilitan kaming bumili nung stroller na yun na sa 300 Danish kroner lang yun. Pero malaki din yung natulong nun kasi hindi nahirapan yung misis ko na dalhin itong anak namin. Nung una mga kabayan, siguro mga 2 linggo siguro yung misis ko nagtiis siya na dinadala yung anak ko doon sa trabaho niya. Siyempre yung anak namin mabigat mga kabayan, no? Sa una, magaan, pero habang tumatagal ka, pag lalakad ka dito mga kabayan, ay mabigat yung bata. Nangangawit yung anak ko, yung asawa ko, cesarean po to, bawal din itong magdala ng mabigat habang tumatagal. Pwede po kasi itong matakpan yung bata dito. Tapos may pang winter po ito na raincoat nasa loob po. So balisit na to ito. Ayan. So ito yung kagandahan nito. Kadalasan dito mga kabano, yung mga nanay, mga tatay, pag walang sasakyan, ito yung gamit nila. Ito yung service. Ito po yung anak namin panganay. Oh. Ito lang yung libangan niya dito, magbike. Ayan po. Tara Axel, we're going now. Ayan po, wala pong katatao dito, kukunti lang yung mga tao. Dandahan lang cham, pagka magaganyan. So ito mga kabayan, bali kinakapa ng asawa ko to kung paano gamitin kasi mayroon kasi itong mga adjustment. So dito lang naman kami nakabili ng ganito na mga kabayan kung sa Pilipinas. Napakamahal ito. Makabili kami doon yung simple lang na stroller sa Pilipinas. Dahil nga dito mga kabayan, no, halos yung mga gamit dito ay mga advanced na din yung pagdating sa mga gamit ng mga bata. Ayan mga kabayan, sa tingin nyo hindi na kaya ito lugi mga kabayan, no? Nabili namin ng 1,000 Danish kroner or nasa 8,000 pesos sa Pilipinas. Pero pag brand new mga kabayan, pag bibili ka nasa 9,000 Danish kroner or nasa 72,000 pesos. Grabe, napakalayo ng agwat mga kabayan, no? Halos times 8 or times 7 mga kabayan yung presyo ng brand new. Tapos ang gulong niya mga kabayan, no? Pwede siyang pahanginan. Ito po mga kabayan ay talagang pwede mo itong maitulak pagka mga winter kasi yung snow dito mga kabayan napakakapal dito sa Greenland tuwing winter dito. Kung malapit na yung winter, 2 buwan na lang winter na naman, kaya ito yung maganda dito na nabili namin dahil malaki yung gulong niya. Dito sa Greenland mga kabayan, no, kadalasan na service dito ng mga mama, papa papunta ng trabaho, paghihatid na nila yung mga anak nila, ito po, ganito po yung stroller. Kasi dito mga kabayan, hindi naman halos lahat ng tao dito talaga may sasakyan talaga dito. Yung iba dito mga kabayan, no, nagko-commute lang din, nagbabas. Simple lang man yung mga tao dito mga kabayan. Hindi naman halos lahat dito ng mga tao mga kabayan mayaman, maka-afford pagbili ng sasakyan. Mayroon dito mga kabayan, makabili sila ng sasakyan pero hindi naman cash. Yung iba, hulugan. So yung buhay dito mga kabayan, masasabi ko lang, hindi mo naman masasabi dito na talagang mayaman talaga sila dito, yung mga tao. Ang mayaman dito yung lugar nila. Kaya kumuha ng flowers yung asawa ko kasi nakita ng anak ko. Tumutubo yung flowers dito mga kabayan, lalo na kapag malakas yung sikat ng araw at medyo dadami pa to at tataas yan mga kabayan. Yung mga bulaklak na yan, may yellow yan, mayroong puti, mayroon nga ako nakita dito na purple, pero kadalasan dito mga kabayan yellow. Ayan. So ito po yung buong paligid natin. Diyan kami bumibili mga kabayan, no, sa bubble tea house na yan, yung Filipino restaurant. Ito sa harap niya ay Nook Center. Diyan po kami bumibili ng Filipino food. Ayan. So punta tayo dito sa unahan mga kabayan, no. Papasyal na naman tayo sa bagong area. Mayroon silang upuan dito, oh. Pwede kang mag-relax dito, magkape-kape. Ayan, napakatahimik dito mga kabayan. Ang oras natin mga kabayan, mga alas 8:30. Oh, ganito yung panahon dito. Dito tayo pasok sa kanto na ito mga kabayan, no? Walang tao sa labas. Mayroon tinapon na washing, oh. Tingnan natin. So dito mga kabayan, marami ditong mga basura na tinatapon pero pwede pa siyang magamit. Yung mga damit, mga sapatos. Kapag masipag ka dito mga kabayan, puntahan mo po yung mga dumpster dito. Napakaraming damit dito. Yung mga jacket dati na pag uwi ako ay dinala ko sa Pilipinas. Ito po washing to. Pagka ganito mga kabayan, yung iba nito gumagana pa naman ito. Yan po. Yan. Washing to or dryer. Parang kuan mga kabayan. Washing. Oh, washing mga kabayan siya, oh. Ayan. Pag masipag ka dito mga kabayan, mag-ikot-ikot ka lang dito sa mga bahay, mga basurahan. Marami ka pong mapupulot ng mga gamit dito. Mga mesa, kabinet. Medyo tahimik dito na lugar, oh. Tingnan mo mga kabayan, oh. Tumubo na yung damo sa labas. Ang anak ko maingay.
Oo. Parang home for the agent. Oo. Siguro kay halos may mga kuwan sa labas oh. May mga stroller. Ay yung tulak-tulak. Oh, parang bahay ng mga home for the agent ito mga kabayan kasi may mga service sila sa labas na pang matanda oh. Yung mga dimotor, yan po yung mga service nila. So dito siguro sila nilagay kasi mababa. Ayun oh, may mga matanda dito mga kabayan. So parang home for the agent to dito mga kabayan oh. Yung mga matatanda dito nilalagay kasi malapit lang sa city at yung bahay hindi po siya mataas. Anak ko maingay. Kaya mo yun Axel? Yan, samahan nyo kami mga kabayan, no? Napaganda ng view natin, no? So mag-alas 9 na dito ng gabi, pero ganito pagkaliwanag. So punta kami dun sa itaas. At samahan nyo kami dito. Yung mga daan dito mga kabayan, no? Paahon talaga, no? Napakahirap nga naman mga kabayan kapag may bata ka dito tapos wala kang sasakyan. So ito mga kabayan, no? Napaka-easy lang to. So isang kamay lang, itulak mo ito. Ang lambot lang. Okay lang. How? Mga kabayan, yung oras natin dito ngayon mag-alas 9 na ng gabi. Pero yun, napakaliwanag. So first time namin dito makapunta ng asawa ko. Ayan, na naglalakad. Dati nakapunta na kami dito pero nagsasakyan kami. Ayan, so tingnan natin, walang katao-tao sa labas. Kami lang dito yung maingay. Pag sa Pilipinas ito mga kabayan, marami nang tumatambay sa labas. Pagkagabi mga alas 9, nag-uusap, nagiinuman. Dito naman kasi medyo hindi ko alam. Siguro na din siguro mga kabayan sa lamig medyo tinatamad sila tumambay sa labas or hindi lang talaga sila hilig makipagmarites, makipag-usap. Dito mga kabayan, no, walang pakialaman dito. Simula nung dumating ko dito, wala naman akong naririnig dito na mayroon akong kaaway, chinismis ako. Ako kasi mga kabayan, trabaho lang talaga ako. Pag punta ko ng trabaho, uwi ng bahay, kain, tulog. Ganito lang buhay ko dito. Tapos magbablog ako mag-isa. Kahit sa mga kaibigan natin, may mga kakilala naman akong Pilipino dito mga kabayan, pero hindi ako mahilig makipagkapit bahay. Minsan mga kabayan pumupunta ako, pero minsan lang. Dati yung wala pa dito yung pamilya ko, yung ako lang mag-isa dito, naghahanap ako ng mga Pilipino. Kaya minsan makita nyo sa aking vlog na wala po akong mga kasamang Pilipino sa video ko. Dati meron akong kasama sa video ko sa Facebook, pero pailan-ilan lang. Yung anak ko gusto niyang bumaba. So napakahirap dito na umaahon dito. May mga bahay dito mga kabayan, no? Napakasimple lang oh. Ang ingay. Doon shouting Amaya. Doon shouting. Huwag sumigaw. Ang ingay ng dalawa mga kabayan. Masarap ito dalhin yung medyo sa dulo na. Walang mga bahay kasi walang makakarinig. Ayan. So malapit na tayo mga kabayan sa pupuntahan. Kasi yung anak ko gusto niya daw maglaro ng football. So dadalhin namin sila dito sa may football field. Tingnan natin kung wala masyadong tao. May playground din kasi dito mga kabayan. Ayan, so lang naglalaro mga kabayan. Mayroon na ata dito pailan-ilan, pailan-ilan. Pero dito sa kabila wala. Ayan, so ito po mayroong playground po dito sa unahan. Wait lang, wait. Wait. Gusto niya siyang bumaba oh. Axel. Ayan, so yun sa playground kami mga kabayan, no? Pwede yan dito? Wait, we're going. Baba na oh. Hold. Grabe, kaya pa rin mga kabayan, no? Ay, grabe mga kabayan, ganda pala nito kahit isang kamay lang. Kayang-kaya niyang umahon. Kaya malaking advantage ito pag may ganito, hindi mahirapan. Hindi mo na kailangang ibaba pa yung bata. Ayan, dalhin ko dito yung anak ko kasi gusto niyang maglaro. Tapos dito sa left side natin may football field. Ayan po. So medyo mabato lang dito. Okay. You want to play? Oo, mayroon dito slide oh. Ayan, may slide po dito. Slide.
Okay, so medyo malawak-lawak dito mga kabayan yung playground, kaso medyo mabato. Kailangan bantayan yung bata. Kaya mga kabayan, yung anak ko, tuwang-tuwa siya. Yung anak ko mga kabayan, hindi ako mapakali kapag ito naglalakad siya. Lalo na pag may mga bato, para akong kinakabahan. Pero sila dito mga kabayan, parang nakikita ko dito, parang baliwala lang sa kanila. Kaya yung anak nila minsan umakyat sa mga bato, yung maliliit pa. Yung unang dating ko talaga dito, sabi ko para wala sila pakialam sa mga anak nila pag umakyat sa bato, madulas ba yan, madapa. Inayaan lang nila mga kabayan pag madapa, inayaan lang nila na babangon. So ako mga kabayan, medyo itong anak ko, siyempre bago pa, ngayon pa lang ako nakaranas na yung anak ko, masubaybayan ko sila ng maliit, mabantayan. Siyempre kinakabahan din tayo, baka madapa dyan. Minsan pinapagalitan ako ng misis ko, sabi niya, hayaan mo na yan, magtakbo sa dyan. Kasi yung anak ko, ay yung asawa ko nung una mga kabayan, no? Medyo ganun din siya, kinakabahan daw siya, yung mga bata dun sa daycare na parang pinapabayaan lang daw. Madalas niya daw minumonitor, baka aakyat sa lamesa. Sabi, tapos yung asawa ko, sabi niya, siya na naman sabi sa akin, hayaan mo na yan para matuto siya, maging independent. Tapos yung mga bata sa daycare center mga kabayan, no? Sila lang kumakain, lagyan lang sila ng pagkain sa mesa, hindi na sila sinusubuan. Yung maliliit pa, mga 2 years old, yung iba nga 1 year old pa lang, hindi na sila nagdididi, hindi na nagmi-milk. Yung kuha ng kinakain nila mga hard food na, hard food ba yan? Solid food. Pero itong anak mo mag 3 years old na, pero oh, come here, sit down, sit down. Sit down. Yeah, okay. Hayaan mo lang sa cham, hayaan mo lang sa cham. Hayaan mo lang. Kaya mahulog. Yehey! Ayun mga kabayan, nakakita na yung anak ko ng gusto niyang laruin. Ito po yung siso yung tawag niya. Kaya yung tawag kasi sa amin sa Bisaya, siso. Okay. Go. Yehey! Siso na siso! Oh, siya lang yan mga kabayan. Hayaan ko lang siya makaalis dyan. Oh, don't run. Slow lang. Yan, sinasabihan ko lang sa mga kabayan, huwag tumakbo. Oh, don't jump. Ayan, medyo kinakabahan pa ako dito mga kabayan sa anak ko. Nanibago pa ako kasi ito pa yung first time na kasama ko siya na ito maglalaro. Kaya niya na mga kabayan yan. So yung anak ko dito mga kabayan, paglalaki yan dito, matututo na yan siya na sa mga bagay na siya lang mag-isa. Hindi kasi kagaya sa atin sa Pilipinas mga kabayan, no? Kahit malaki na yung bata, parang binibibi pa rin, parang matatakot pa rin tayo kung saan pupunta, kung madapa pa. Dito mga kabayan, hindi sila ganun dito talaga kakuan sa bata. Although nagbabantay sila, pero hindi talaga sila ganun na parang nire-review sila. Slow lang Maya, slow. Wow. Okay, try. Ayan, naakyat yung anak ko mga kabayan ha. Bali, dito lang ako sa likod, alalay lang ako dito. Pero parang kaya niya na umakyat. Sa ganitong paraan mga kabayan, magiging independent siya na kaya niya yung sarili niya habang ganito mga kabayan, natitrain siya na siya lang aakyat. So, pero dito pa rin tayo nakabantay kasi para maging safe pa rin, no? Double purpose. Ayan, siya na po yung aakyat dyan. So, oh. Okay. Let's go. Maya. Wag dyan, daan. Mga kabayan, samahan ko itong anak ko ng panganay kasi gusto niya magpasama na kalaro daw ako dito sa football. Sabi ko magpunta ka na doon mag-isa. Ayaw niya kasi wala daw sa kalaro. Kaya doon siya nanggugulo sa doon sa anak namin na bunso. Kaya sabi ko, tara, samahan kita. Ito po dito mga kabayan, ito po yung football field nila dito. Hindi to totoong damo mga kabayan ha. Artificial lang po ito. Ayan po, artificial po siya. Hindi ko alam kung ano po yung tawag dito sa kanila na artificial ang tawag dito. Pero malambot pa rin siya mga kabayan, no? Ayan po. Medyo damo pa rin siya. Mapi-feel ko siya medyo damo. Pero medyo madulas-dulas lang siya. Hindi kagaya talaga yung damo natin, no? Sa Pilipinas. Ito po, napakalawak pong football dito. Bali, dalawa po ito. Mayroon doon yung pinakamalawak talaga. Yan po. So ngayon mga kabayan, sasamahan ko muna ito. Kasi medyo, yung anak ko mga kabayan, nakikita ko siya medyo may potential siya. Kaya ang plano ko nga dito mga kabayan, i-enroll ko siya dito yung mga nagtuturo dito sa football. Para yung energy niya dito na magagamit kaysa dun sa bahay.
malikot siya pag doon sa bahay mga kabayan. Hindi siya stay sa isang area lang. Kaya so ngayon lalaro kami. Ayan mga kabayan, tingnan mo kung paano maglaro tong anak ko. Medyo mabilis din to eh. Takbo ka muna dito. Medyo mabilis din to siya eh. Hindi mapigilan to Ay ka. Mabilis sa takbo ka. Ayan eh. Wala na. Ayan. Mabilis tumakbo. Ang bilis talaga nito. Nakapaa lang. Wala siyang soccer na sapatos pang football. Okay. Okay. Hoy. Kapit. Okay. Lala. Bilis nito. Iwan ako nito. Okay. Narangan. Lapit na. Hala. Lapit na tayo. Okay. Score. Ayan mga kabayan, ayaw pa sana umuwi ng anak ko na panganay. Gusto niya pa maglaro ng football. Pero yung asawa ko nagyayaya na dahil medyo malamig na daw. So medyo kuha na yung mga kabayan, medyo nagtago na yung araw pero maliwanag pa rin. So yung oras natin ay kuha na, alas 10 na mahigit. So nasa isang oras kami dito. Napaganda dito mga kabayan, napakalinis, parang totoong kuha talaga ito. Parang totoong damo. So yung anak ko mga kabayan, nandun yung anak ko at saka asawa ko. Sa awa ng Diyos mga kabayan, naka-adjust na siya. Kasi balak na namin na yung asawa ko nito, hindi na siya lang sa magtatrabaho. Kasi yung anak namin, kapag iniiwan namin doon sa daycare center kung saan may nag-aalaga ng mga bata, doon din mismo nagtatrabaho yung misis ko sa may daycare center na yon. Dinadala niya yung anak namin. Kaso yung misis ko sa ibang kwarto siya, iba yung inaalagaan niya, hindi po ito yung anak namin. Iniwan niya doon sa kabila. Kapag aalis na yung asawa ko, hindi niya makikita yung mama niya. Hindi na tumitigil sa pag-iyak hanggang mamutla na sa mga kabayan, mangitim yung bibig niya. So kinakabahan yung asawa ko. Yun yung unang concern niya sa anak namin, kasi bago pa nga nung dumating dito, nasanay ito sa Pilipinas na siya lang yung parang baby doon mga kabayan, atensyon halos na sa kanya talaga. So medyo spoiled siya doon. Pagdating dito bago siya, kasi ikaw ba naman bago pa ka tapos iiwan ka lang doon, wala kang kakilala, siyempre iyak siya. Tapos nung kuha na naman mga kabayan sa pagkain, hindi naman sa kakain, kasi yung pagkain dito iba, yung mga patatas, mga pasta, tapos yung mga isda nila dito, hindi kumakain yung anak ko. Hindi sila dito gaya ng subuan ka. Dito mga kabayan, pag marunong ka na ganito, malaki na, 2 years old, minsan 1 taon, lagyan ka na ng pagkain sa harap, ikaw na mismo susubo. Pag hindi kakain yung bata, wala na silang problema doon. Depende na lang kung nagdididi pa. Pero yung mga bata dito mga kabayan, 1 taon hindi na nagdididi, kumakain na ng solid food. So yung anak ko, nagugutom siya. Yun yung isa sa mga ginawa ng misis ko, yung pagkain, hindi siya kumakain. Yung pangatlo naman, sinisipon siya. Kasi sa daycare, yung sipon, uso talaga mga kabayan. Hindi na uubos yung sipon dito. Pero yung kuwan dito mga kabayan, yung virus parang hindi nabubuhay. Kasi yung bata, parang normal lang dito yung sipon na pabalik-balik. Hindi naman kuwan siya, hindi naman siya inuubo. Yung paisa-isa lang yung ubo niya. Tapos, hindi naman siya nahihirapan huminga. Yung parang tumutulo lang tayo yung sipon niya. Tapos nilalagnat sa mga kabayan tuwing gabi, mataas yung lagnat na, umabot sa 39. Medyo kinakabahan kami. Ayun lang pala mga kabayan, ay kuan, parang nag-a-adjust pala yung katawan nila dito, yung bago pa, kasi nga malamig dito. Sabi ko sa asawa ko, bigyan mo na lang ng 1 linggo. Kung hindi pa rin sa makapag-adjust, tigil ka na sa pagtatrabaho, kasi mas mabuti pa rin yung kakalusugan ng anak natin. So, sabi ko kahit yung sahod natin konti na lang yung matira. Kung ako lang magtatrabaho, may maiipon kami, pero hindi ganoon talaga kalaki. So once na may trabaho yung misis ko, at least yung sahod niya sakto lang pang gastos sa amin dito sa bahay, sa mga pagkain, yun makatulong-tulong. Nung katagalan mga kabayan, sinubukan na ng misis ko na ilagay na naman dun sa kabilang kwarto.
Una, umiyak siya. Sabi ng misis ko, mag-work si mami ha kasi walang pera. Yung parang pinapaintindi niya ba, wag nang iyak. No cry, sabi ng mama niya. Sabi niya, okay. So hanggang doon mga kabayan, hindi na siya umiyak. Mga ilang oras siguro. Tapos sinanap niya pa rin yung mama niya. So, yung mama niya, sumisilip-silip lang doon. Yan, yung asawa ko, sisilipin niya lang kung okay na ba yung anak ko. Tapos pag makita yung mama niya, yung tatawa na naman siya. Hanggang sa nasanay siya mga kabayan na wala yung mama niya, hindi na siya umiiyak. So, yun na, natuwa yung misis ko dahil nga, yung misis ko ayaw niya mga kabayan na hindi magtrabaho. Kasi pag sa loob ng bahay lang ito mga kabayan, hindi matututo ito ng salita. Yung anak ko ngayon mga kabayan, natututo na siya magsalita ng mga Greenlandic word, yung atokpa, namik means no, atokpa, pahiram. Kasi sa mga bata, ganun yun sa bata, dun yung salita, iningigit, sit. So, yung anak namin, unti-unti siyang naka-adapt dito sa culture. So, ilang buwan pa lang kami dito mga kabayan, isang buwan pa lang kami dito. Akala ko nga mga kabayan, matagal siyang maka-adapt kasi nga, bata pa siya. Pero yun pa lang sabi nila mga kabayan, yung mga bata pala mas mabilis pa lang maka-adapt dito. Ayun, pasalamat kami mga kabayan, no? Dahil yung anak namin natuto na siya. Ayan, ganito lang yung libangan dito sa Greenland mga kabayan, no? Wala na ibang libangan dito. Lalabas kayo pagka summer, ganito yung makikita mo dito, yung mga buhangin, may mga damo, tapos may mga football field. Pag yung anak mo ay hilig sa mga activities, gaya nitong anak ko, hilig siya sa mga outdoor. Ayaw niya makabayan sa loob ng bahay, maglaro ng computer, na kukuhan siya, naboboard siya. Mas gusto niya makabayan yung lalabas siya, magbabike. So, yun yung gusto ko sa anak ko, mas okay pa yung maglaro siya sa labas. Kasi dito makabayan, safe na makabayan, tingnan mo dito, oh. Oh, napakatahimik, wala masyadong maraming sasakyan. Tapos tingnan mo, wala namang ditong gaya sa atin na may mga masamang kukuha ng bata, uso yung kidnap. Hindi naman uso yan dito mga kabayan. Ayan, wala talaga akong nabalitaan dito may mga kidnap. Kaya kampante ako yung anak ko pag lalabas siya. Natuto naman ito sa mga kabayan magsuot ng sapatos, mga medyas, mga bonnet, jacket. Ayan siya, natuto naman siya dito. Ngayon mga kabayan, pauwi na kami, no? Medyo maliwanag pa rin, nandyan pa rin yung araw sa itaas. So, nabalutan na siya ng ulap kasi medyo, kuwan siya mga kabayan, medyo makulimlim. Pero pagka hindi nabalutan ng ulap niya mga kabayan, napakaliwanag dito. Ayan. So, ito po yung view natin, medyo nasa itaas ito banda. Tapos, ito po yung view. Napakaganda mga kabayan, napakatahimik. So, dito tayo daan. Dito naman tayo daan mo, sa kabila. Hmm? Meow meow. Meow meow. Miming daw. Tara, dito tayo. Bila. Ayan. So, dito kami dadaan pala sa kabila mga kabayan, para makita nyo din dito yung view. At sa wakas mga kabayan, yung misis ko ay hindi na po siya tumigil sa pagtatrabaho. Dahil nga sa awa ng Diyos, ito yung anak namin ay naka-adjust na siya. Bali kumakain na din siya doon ng pagkain na inihain sa kanya mga kabayan. Tapos bawal na din siya magdidi doon kasi siya na lang yung nagdidi. Tapos ang sabi kasi ng boss niya doon, kailangan na daw matuto itong anak namin. So mabuti na mga kabayan, no? At yung boss ng asawa ko ay mabait siya. Nung una kasi pinagbigyan lang talaga itong asawa ko. Nadalhin yung anak namin doon kasi kahit hindi pa naka-enroll, hindi pa na-registered. Ang maganda lang kasi doon talaga siya in-enroll sa daycare center na tinatrabuan ng asawa ko kasi nga hindi kasi makapag-decide yung boss ng asawa ko na doon talaga kunin. Dahil nakadepende po yan sa slots. Kasi dito, pag may anak ka kasi dito mga kabayan, hindi mo masiguro kung ma-approve na ba yung apply. Minsan mga kabayan, yung mga kakilala ko dito ng mga Pilipino, yung anak nila, pag ini-enroll na dun sa daycare, iiwan nila kasi magtatrabaho sila, inaabot daw ng 3 months. So ito yung anak ko mga kabayan, hindi pa nakaabot ng 3 months. Yung pumasok yung misis ko, dinala na ng misis ko kahit hindi pa siya na-enroll. Kasi nga gusto ng boss ng asawa ko ay magtrabaho na siya. Dahil kailangan siya doon. Yung asawa ko kasi mga kabayan, yan. Gloves na siya kasi medyo malamig-lamig ng mga kabayan. Kasi yung boss ng asawa ko mga kabayan, gustong-gusto niya itong asawa ko dahil nga siya lang ang inaasahan doon, hindi siya nag-a-absent, nagtatrabaho. Kasi kadalasan mga kasama niya mga kabayan, dito kasi kadalasan ng lokal dito ay normal sa kanila magkasakit kaya hindi sila pumapasok. Minsan papasok sila sa isang linggo 3 beses, 2 beses. Yung swerte na lang, may iba naman dito pumapasok ng perfect pero hindi talaga halos lahat. Kaya yung boss nito, ng asawa ko, ay pumayag pa rin siya na dalhin itong anak namin doon kahit hindi pa na-enroll. Tapos pinalo up ng boss ng asawa ko yung anak namin na i-register na daw
kasi doon na nga pumapasok dinadala. So hanggang napagbigyan doon na enroll to doon sa tinatrabaho ng misis ko. So hanggang ngayon ay nakakuha na yung anak ko, naka-adapt na siya, nakapagsalita na siya ng Greenlandic. Ha? Flowers daw ma. Give white flowers. Ayan, gusto niya daw yung flowers. White yan sa mga kabayan, pero medyo kumipot siya. Pag wala kasi isang araw, kumikipot siya. Ayan, so ngayon pauwi na kami. Tingnan niyo mga kabayan, Ang oras natin dito kuha na, alas 9:30. So wala nang tao dito sa labas, Kami lang dito yung naglalakad. Halos lahat ng tao dito ay nasa loob lang. Ayan. Kaya yun mga kabayan, hindi na po titigan sa pagtatrabaho yung misis ko kasi nga sayang din naman yung income, tapos yung kuan pa. Pag sa loob lang yung asawa ko ay naiinip siya, walang ginagawa kasi yun lang, mag-alaga ng bata, tapos sa loob lang sila, hindi naman sila makalabas ng kuan kasi malamig din. Baka may sunog. May fire truck daw sabi. Kaya pala kanina, madaming mga ano. Ayan, tingnan natin makabena, baka may sunog. So ito mga yung mga bahay dito. Ito yung mahirap dito pag winter kasi puno to ng snow dito. Obligado ka minsan dito papala sa gilid kasi yung nililinis dito lang sa may daanan talaga, yung main. Yan sabi ng anak namin may sunog daw dun. So tingnan natin Yan po yung view natin. Yung bahay namin yung likod niya yung Nook Center Mall. Yan medyo malapit-lapit na tayo. Ito po may mga tumutubong damo dito. Yan, tingnan nyo lang po yung madadaanan natin mga kabayan, bukas mga kabayan, rest din namin dahil linggo. Sabado po dito kasi ngayon. So medyo komportable na ako dito mga kabayan, kahit isang kamay lang yung gamit ko dito sa anak ko. Medyo makokontrol ko na siya. Hindi kagaya nung binili namin yung una na mura lang talaga yon kasi wala na kaming choice, wala na kaming pera noon bago pa lang kami dumating. At saka kailangan na namin ng tagatulak yung misis ko dahil hindi naman sila pwedeng naihatid mga kabayan. Bawal kasi yung bata sa harap ng sasakyan. Kaya obligado yung misis ko dalhin talaga tuwing umaga. Itong anak namin, pagpapasok siya, yan, hirap dito pagka umaga, pagising mo. Kailangan mong bihisa ng napakaraming suot ang mga bata dahil malamig. Saan yung sunog? Ito po. Ito po yung view natin. Ayan po yung iisang mall dito sa Greenland. So tingnan niyo mga kabayan, napakaganda yung mga damo dito na tumutubo sa gilid. Ayan. So yung mga bulaklak niya yung yellow, kaso nagsarado na siya. Pag wala siyang araw mga kabayan, kuwan siya, kumikipot. Pag may araw, ayan. Parang malapit yan sa tinatrabuhan namin Tara. Kaya mga kabayan, daan tayo doon, parang may sunog. Mga kabayan, may dadaanan kami na plug dito. Ano kaya ang simbolo nito mga kabayan, First time ko makakita ng plug nito. Ano bang klaseng plug ito? Kamama, kamak! Hello! Where are you working? What? Terminal? Still? No. No, Bangua. Manggua. Okay. Nusuak. Yeah. Ayong ngilak. Yes. Bye. Nandun yung kasama ko na mga kabayan. Kasama ko sa trabaho. Ito po mga kabayan, baka may alam kayo kung anong plug ito. Confused ako mga kabayan, Ayan, so mga nakakaalam kung anong plug po yan. Ayan. So, dumaan muna kami dito. Ayan po yung store dito. Pumili kami ng pagkain na gutom yung mga anak ko. Tapos yung bahay namin, ayan na sa unahan, malapit na. Mayroon din ditong playground, Dito mga kabayan, daycare center po ito dito. Tawag nito, daycare ba yan? Yung iniiwanan ng mga bata or nursery. Diyan din po nag-apply yung misis ko dati. Tapos dun sa baba namin meron isa. Pero yung tinatrabahoan ng misis ko, dyan sa baba yan, likod. Ang nangyari kasi, nung nag-apply siya, naunang tumawag yung dun sa tinatrabahoan niya ngayon. Pero ito tumawag din sa kanya. Maganda kasi dito, malapit lang sana dyan sa harap. Pero ang misis ko ay gusto niya na doon yung tinatrabuan niya ngayon. Kasi kasundo niya yung mga Greenlandic, yung mga katrabaho niya doon at nakabisado na yung trabaho niya. Kaya misis ko wala na siyang balak maghanap pa ng ibang trabaho kasi gusto niya na yung trabaho niya mga kabayan. Hindi naman sa mapagod yung trabaho ng daycare center. Ang kuwan talaga ay alam mo yung trabaho about sa mga bata, mag-alaga. Hindi ka nandidiri yung magbihis. Yung pasensya mo mataas kasi yung mga bata mga kabayan pasaway talaga yung minsan. At minsan di ba pag dudumi sila, yan dapat mabantayan mo.
Tapos pag wala ka namang ginagawa ng kabayan, pwede na kayo mag-upo-upo. Ayun yung gusto ng misis ko, makapahinga sila. Kasi hindi naman talaga palagi yan binabantayan yung mga bata kasi naglalaro lang naman yan sa loob. Yan. Kuhan mo lang yan, asikasuhin mo lang, bibihisan, yan, linisan, pag umihi, yan, pag magdumi, pagkakain, serve mo lang yung pagkain, ganyan. Pagka kuhan na, pwede mo na silang pabayaan, maglaro sa labas. Ayan, nandito na kami sa bahay mga kabayan, no? Ito pala yung dating gamit ng misis ko, ito po. Sira na sa mga kabayan kasi pag itulak mo, ito, umiikot-ikot na siya, yan, oh. Wala na siyang kuhan, permanent na mga kabayan kung saan na siya. Kaya ito, yan, umiikot na sa 360. Kaya yun mga kabayan, mas maganda yun dahil nga malaki yung gulong. Ito mga kabayan, no, maliit yung gulong at medyo luma na talaga siya. Ito yung nabili namin ng 300 Danish kroner. So ang problema nito, ayan, umiikot siya. Yung dati hindi naman sa ganito mga kabayan. Kaso nung palagi na lang sinasakyan ng anak ko, nahirapan na yung misis ko. Tingnan natin, sample natin na. Ayan, oh, yan, pag itulak mo siya mga kabayan, no, matigas. Yan, oh, medyo hindi na siya umiikot. Kaya napilitan na talaga kaming bumili nitong sikanan din to, pero mas maganda na yan. Ayan, so dito na namin pinaparking sa baba kasi yung bahay namin nasa itaas. Ngayon mga kabayan, no, dahil mayroon na kaming nabili na yan, stroller. So ito mga kabayan, kasi hindi naman namin ito na magagamit. Ayan, no, napakatigas. Ayan to, kung saan saan siya umiikot. Yan po. So ilalagay ko na lang dito sa basurahan. Bali baka may gusto pang gumamit nito. So ipopost ko na lang sa online mga kabayan. Ibigay na lang natin ito sa may gustong gumamit. Baka may iba dito dati, no, nakababayan na makita nila ito na pwede pa itong magamit mga kabayan, pakinabangan pa nila. Ayan po. So dito lang natin lagay sa basurahan. Ganyan dito mga kabayan kapag may gamit na hindi mo nagagamitin. So yung iba pag may gusto pang gumamit, yan. Yan po. Pwede pa naman ito mga kabayan, no. Patyagaan lang ito. Kaso yung anak ko malaki siya. So hindi ito pwede sa anak ko dahil malaki, mag 3 years old na. Ito kasi parang 1 year old to 2 years old lang ito. Ayun mga kabayan, so nandito na kami, nakarating na kami dito sa bahay. Sakto pagdating namin, yung panahon natin, oh, nagpugs na naman siya. Tingnan nyo naman, oh. Yan, ganito yung summer, parang uulan siya. At napaka-presko yung panahon. Pag nagpugs mga kabayan, medyo nagmumoy siya. Kaya medyo masarap sa feeling yung ganun. Hindi kagaya yung dry yung hangin, masakit. Ayan po. So dito na po mga kabayan, no? So ayan mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. So sana nagustuhan nyo yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan mga kabayan, i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless you all.